Si Abu Lahab ay isa sa mga pangunahing kontrabida sa kasaysayan ng Islam, lalo na sa mga unang taon ng paglaganap ng relihiyon. Narito kung paano siya naging hadlang. Malapit na kamag-anak ni Propeta Muhammad, si Abu Lahab ay tunay na pangalan na Abdal Uzza, datiyuhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inaasahan sanang susuportahan niya ang propeta, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Matinding pagtutol sa mensahe ng Islam nang simulan ni Propeta Muhammad ang kanyang pampublikong pangangaral tungkol sa iisang Diyos, Allah. Si Abu Lahab ay agad na tumutol at nanlait. Isa siya sa mga pinakaunang tumanggi sa mensahe ng Islam at ginawang misyon ang paghadlang dito. 3. Personal na pangiinsulto. May ilang pagkakataon na nilait ni Abu Lahab si Propeta Muhammad sa publiko, tumayo laban sa kanya at tinawag siyang baliw o sinungaling. Maging ang asawa ni Abu Lahab si Jamil ay sumama sa kanyang mga gawain sa pagperwisyo kay Muhammad, kabilang ang paglalagay ng tinik sa kanyang dinadaanan. 4. Binanggit sa Quran bilang babala. Ang kanyang pagiging kontrabida ay tahasang binanggit sa Quran sa Surah Al-Masad, Surah Satibulas. Mapahamak ang mga kamay ni Abu Lahab at siya'y mapahamak din. Hindi makikinabang sa kanya ang kanyang kayamanan di ang kanyang kinita. Ito ang nag-iisang tao na pinangalanan sa Quran bilang tiyak na mapapahamak dahil sa kanyang lantarang pagkontra sa Islam. 5. Pagpapalaganap ng takot at paninirang puri. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at impluensya sa Quraysh para itakwil si Muhammad, siraan siya at pigilan ang mga taong sumunod sa kanya. لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا